Okay guys, himayin natin ito isa-isa para mas madaling maintindihan. Ang PAC Silica ay isang US-led international initiative na inilunsad noong 2025 para palakasin ang supply chain ng AI, semiconductors, advanced computing, critical minerals, at data infrastructure. Hindi ito isang data center lamang, kundi isang mas malaking technology ecosystem. Sumali ang Pilipinas sa PAC Silica noong April 2026. Ang proposed 4,000-acre AI Industrial Hub na konektado sa PAC Silica ay humigit kumulang lang naman na 1,619 hectares. Para mas madaling isipin, mga 60% ng lawak ng Makati City ito. Malaki ito, pero hindi ibig sabihin na puro data center. Kasama rito ang AI infrastructure, semiconductor, advanced manufacturing, at iba pang high-tech facilities. Gaano ito kadelikado? Hindi natin masasabi na siguradong delikado, pero may mga bagay na dapat bantayan. Number 1. Minerals o likas na yamang mineral. Mayaman ang Pilipinas sa iba't ibang minerals. At isa ito sa mga dahilan kung bakit interesado ang mga dayuhang kumpanya sa ating bansa. Pero ang concern dito ay ganito. Kung patuloy nating inilalabas ang mga raw minerals natin at ibang bansa ang nagpa-process nito para gawing high-value products, hindi natin nakukuha ang buong halaga ng sarili nating resources. Tayo ang naguhukay. Tayo ang kumukuha ng minerals. Tayo ang maaaring maapektuhan ang kalikasan at lupa. Pero ang mas malaking kita, maaaring mapunta sa ibang bansa. Ang panganib dito, maging supplier lang tayo ng raw materials imbes na magkaroon tayo ng sarili nating malakas na industriya na kayang mag-process at gumawa ng high-value products dito mismo sa Pilipinas. Number 2. Lupa. Isa pang issue ay ang lupa. Kapag pumasok ang malalaking proyekto, maaaring tumaas ang value ng lupa para sa mga investors. Pero ang tanong, paano naman ang mga lokal na komunidad na matagal nang nakatira at umaasa sa lupang iyon? Posibleng magkaroon ng sitwasyon kung saan ang mga komunidad ay maitulak sa tabi, habang ang mga lupang dapat sana ay nakatutulong sa mga Pilipino ay mas ginagamit para sa interes ng malalaking proyekto. Sa unang tingin, development ang tawag dito. Pero kung walang sapat na boses ang mga Pilipino sa kung paano gagamitin ang kanilang lupa, kailangan nating itanong, sino ba talaga ang may kontrol at sino ang tunay na nakikinabang? Number 3. Kuryente. Malaking concern din ang kuryente dahil ang mga data center at high-tech facilities ay nangangailangan ng napakalaking supply ng electricity. Kung sobrang laki ng konsumo ng mga ganitong proyekto, maaari itong magdagdag ng pressure sa ating power grid. At kapag tumaas ang demand sa kuryente, ordinaryong Pilipino at maliliit na negosyo ang maaaring unang makaramdam ng epekto. Halimbawa, sa posibleng pagtaas ng electricity rates o problema sa supply, kaya ang tanong ay, hindi lang, gagamit ba sila ng kuryente? Ang mas mahalagang tanong ay, may sapat ba tayong kuryente para sa lahat at hindi ba maaapektuhan ang mga ordinaryong pamilya at maliliit na negosyo dahil sa napakalaking power demand ng malalaking foreign facilities? Number 4. Tubig. Isa pang malaking issue ang tubig. Ang malalaking data center ay nangangailangan ng cooling systems at depende sa teknolohiyang gagamitin. Maaari itong mangailangan ng malaking volume ng tubig. Kaya kailangan nating itanong, kung malaki ang gagamiting tubig ng proyekto, ano ang magiging epekto nito sa mga komunidad, magsasaka at local water supply?
May mga lugar sa Pilipinas na nakakaranas na ng kakulangan sa tubig. Kaya natural lang na mag-alala ang mga tao na baka magkaroon ng sitwasyon kung saan mas ma-prioritize ang malalaking industrial users habang nahihirapan ang ordinaryong residente. Ang tubig ay basic necessity, kaya hindi natin dapat tratuhin ang issue na ito na parang maliit na bagay. Number 5. Pagkain at agrikultura. Dito natin makikita ang posibleng long-term effect kung ang industrial development ay kukuha ng agricultural land o makakaapekto sa tubig na ginagamit ng mga magsasaka. Maaaring maapektuhan ang food production sa hinaharap. Hindi ibig sabihin nito na agad-agad magkakaroon ng food shortage. Pero kailangan nating protektahan ang food security ngayon pa lang bago maging problema sa hinaharap. Hindi dapat umunlad ang technology sector ng isang bansa habang humihina naman ang kakayahan nitong pakainin ang sarili nitong mga mamamayan. Kung isasakripisyo ang mga farming communities para sa industrial projects, posibleng tayo rin ang magbayad sa hinaharap sa pamamagitan ng mas mataas na presyo ng pagkain at mas mahina na local food production. Number 6. Trabaho. Madalas nating marinig ang linyang, makakalikha ito ng maraming trabaho. At maganda naman talaga yon. Pero kailangan nating itanong, anong klaseng trabaho? Pangmatagalan ba ang mga trabaho para sa mga Pilipino? O karamihan ay temporary labor jobs lang habang ang mga high-paying at high-skill positions ay napupunta sa foreign experts. Diyan nagkakaroon ng malaking pagkakaiba kung ang mga Pilipino ay makakakuha lang ng pinakamababang positions habang ang technical, managerial at leadership roles ay napupunta sa iba. Hindi natin tunay na napapalakas ang ating sariling workforce. Ang tunay na development ay dapat may training para sa mga Pilipino, may opportunity na ma-promote at may pathway para mapunta sila sa skilled at high-paying positions. Hindi lang dapat temporary work. Dapat may tunay na career growth. Number 7. Kita o profit. Ito siguro ang isa sa pinakamalaking tanong. Sino ba talaga ang kumikita? Kung ang lupa ay nasa Pilipinas, ang workers ay Pilipino, ang kuryente ay galing sa Pilipinas, ang tubig ay galing sa Pilipinas, at ang resources ay galing sa Pilipinas, pero ang pinakamalaking kita ay napupunta sa ibang bansa. Kailangan nating suriin kung patas ba talaga ang setup. Hindi dapat tayo ang sumasagot sa environmental, social, at economic cost, habang ang iba ang kumukuha ng pinakamalaking bahagi ng profit. Ang isang patas na proyekto ay dapat siguraduhing makikinabang ng maayos ang local communities, ang gobyerno, at higit sa lahat ang mga Pilipinong manggagawa. Kaya ito ang tanong ng karamihan. Ang mga Pilipino ba ay tunay na partners? O convenient place lang tayo kung saan nila itatayo ang kanilang mga proyekto? Dahil kung tayo ang nagbibigay ng minerals, lupa, tubig, kuryente, at labor, dapat siguraduhin din natin na ang mga Pilipino ay nakakakuha ng tunay na value, tunay na skills, tunay na trabaho, at tunay na pangmatagalang benepisyo. Iyan ang klase ng development na dapat nating hilingin. Hindi lang development na maganda sa papel, kundi development na tunay na makikinabang ang mga Pilipino ngayon at sa susunod pang henerasyon.